pagbabanta sa seguridad ng Pangulo at isiniwalat nila ng Santiago sa pangungutang affidavit ng mga Council at House General Committee. Inilabas yan isang araw bago ang kanyang nakatakdang paglutang laban sa proceedings ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa Palasyo, trabaho ng National Bureau of Investigation o NBI ang banta sa buhay ng Pangulo na may tuturing bilang national security concern. Narito ang balita ni Criza Lopez. Nang humarap si Ramil Madriaga sa House Committee on Justice para maging witness sa impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte, isiniwalat niya ang planong pagpapatalsik ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kay Pangulong Marcos Jr. o kung hindi man umano magtagumpay ay nagplano na ipa-assassinate ang Pangulo. Ayon kay Madriaga, ito raw ay para pumalit si Vice President Sara Duterte sa pagka-presidente at mapagpatuloy ang pamumuno ng mga Duterte. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Attorney Claire Castro, walang personal na kaalaman ang Malacanang o maging si Pangulong Marcos sa naging pag-uusap ni Madriaga at ng dating Pangulo. Hindi na bago ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo na inumpisahan ni Vice President Sara Duterte at ngayon naman ay ni Mayor Baste. Ngunit ayon kay Attorney Castro, wala sa kanilang mandato na imbestigahan ang pagbabanta sa buhay ng isang tao. Nananawagan ng opisyal sa National Bureau of Investigation na sila ang may responsibilidad na imbestigahan ito. So, hindi na po kailangan mag-utos ng Pangulo para imbestigahan ito. Ang NBI po, kayo po ay nakatalagang mag-imbestiga sa mga ganitong klaseng death threats sa Pangulo. At kahit sino mang ordinaryong tao, meron po kayong obligasyon na imbestigahan ito. Sa kabila ng mga banta sa buhay ng Pangulo, nanindigan ng palasyo na tatapusin ni Pangulong Marcos ang kanyang termino hanggang 2028. Para sa Zero TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.